Tayben. Yan, one of our staff. One of our boy Pito. Tayben, may one question only. What is your desire to all campers or in this camp? General answer ko dyan, gusto ko maging kawangis talaga sila ng Diyos. Surrender. And then, individually, meron silang mga pinagdadaanan din struggle or pain. But my desire right now is for them to overcome and be a real reflection and manifestation of our Creator. Because I know ang design ng Diyos talaga sa kanila ay maging victorious sila. Conqueror talaga sila. So, kung ito man yung huling camp natin, praise God! Ngayon, kung hindi man, at meron pang iba, siyempre ang design. Kuya, mapuplat yan! Sa init pa. Yung mga kabataan mo. Kasama ba yung direct? So tayo ibig sabihin, itong mga campers na to, tatapyasin talaga ng Diyos. Kailangan matapyas. Kailangan, kasi si Jesus nga hindi tapyas yung nangyari sa kanya. Actually, inunti-unti lang. Pero dumating siya doon sa punto na talagang namatay siya para sa mga kabataan na to. And I do believe para sa kanila yun. So alam naman natin na talagang what is your prayer time for final? What is your prayer to the campers? Ang prayer ko yung sinabi ni Paul, Philippians chapter 1, verse 21. For me, to live is Christ and to die is gain. Living right now, buhay ka pa, pero dapat ang ipinamumuhay mo si Kristo. Mamamatay ka sa sarili mo, na physically, pero mamamatay ka sa lahat ng desire mo sa iyong sarili para sa ating Panginoon. And for that, Christ will manifest. That's it. Thank you. Good morning po, Tay Arman, one of our staff. Tay, my first question is, ano po yung desire ninyo this camp? Actually, excited ako. Alam ko na may gagawin ng Diyos sa atin dito. Now, it's really my burning heart desire to see this secret weapon of God in this last day be harnessed, be equipped. Pero kapag sinabi kong equipped, hindi yung traditional training na ginagawa natin na kailangan ay magaling sa Bible, kailangan ay magaling makipag-usap. Ang gusto kong maging equipped sila ay tungkol sa makita nila at maranasan ang presensya ng Diyos doon mismo sa trono ng ating Panginoon. Ang tingin ko, that's the best equipment and that's really my heart desire na mga kabataang ito ay maranasan ng Diyos first hand, hindi yung nabasa sa libro, hindi yung kwento ng ibang pastor, hindi yung mismo ito mga kabataang ito masabi nilang I've seen God, I've touched God, I've experienced God, I've seen His glory. At dahil doon sa impact na yun, alam ko may mangyayari. Wow. Speechless ako din tayo. My second question is, ano na po yung na-expect ninyo after this? Kung pagdating sa expectation, I have the biggest expectations there. Kasi I've seen the move of God in several decades. Pero ngayon pa lang ako excited sa gagawin ng mga kabataan. I'm expecting that the least of them will make an impact around the world. Hindi lang yung pang eskwelahan, hindi lang yung pang bahay, hindi lang yung pang community, kundi I'm expecting one or two of these youth will make an impact around the world. Na gagawa sila ng pangalan. Malaking tulong ang social media, malaking tulong ang internet, malaking tulong itong ating high technology. Meron silang mga videos, meron silang mga mangyayari sa buhay nila that will be documented and that will make a great impact around the world.
Siyempre, ano na yun, yun yung pinaka-greater picture, pero hindi pa rin mawawala yung personal influence nila doon sa mga taong makakasalin mo. Literal, I'm expecting that the people around them will see the manifestation of the glory of God in the lives of people. Maraming buhay na mababago. Wow. Talagang maganda po talaga ang So, Tay, my last question is, what is your prayer? Kahit kaninang umaga, ang panalangin ko ay, Lord, may we experience an experience that we have never experienced before. Hindi ito yung maging ordinaryong camp na walang mangyayari, kundi my prayer is really heaven will come down in our midst and really experience. Amen. So, that's it, Tay. Maraming salamat po.